Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi bayan! Nagkaberya na naman ang biyahe ng MRT kanina. Matapos namang umusok ang bahagi po ng isang bago ng tren. Kaya napilitan ang may nasa 600 pasahero na bumaba at maglakad sa Riles papunta sa pinakamalapit na estasyon sa may Cubao at Kamuning. Live mula sa MRT Cubao Station, nagpapatrol si Jackie Manabat. Jackie, ano ang tinuturong dahilan ng usok? Kabayan, ang umusok daw nasa ilalim ng upuan ng gitnang bagon. Dito nakalocate yung electrical components. At kung makikita nyo, itong Riles na to, ito yung nilakaran kanina ng halos 600 pasahero mula dun sa gitna ng Kamuning at dito sa Cubao. At hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa kung ano ang dahilan ng usok. Mag-aalas 2 nga kanina nang may nakitang usok ang mga pasahero sa gitnang bagon habang tumatakbo ang tren papunta dito sa Cubao Station. Kaya pinilit buksan ang pinto at naglakad na sa Riles sa mga pasahero. Nakuna nito ni Bayan Patroller Ayan Villon at kita ito mula sa EDSA Cubao na binugahan na ng tubig ng fire truck. Ang dahilan ay may umusok raw sa ilalim ng isa sa mga upuan ng tren. Nasa ilalim kasi ng upuan ng regulator ng tren ang nagko-control ng pasok ng kuryente sa sistema. Ibinalik sa depo ang tren para ayusin at alamin kung bakit umusok ang regulator. Siniguro naman daw nilang ligtas ang tren bago nila iniaakyat sa linya at posibleng sa biyahe na ito nagkaproblema. Aabuti naman daw ng nasa 3 araw bago magamit ulit ang tren, lalo na at basang-basa ang loob nito at kailangang kalasin. Bali, nung una may nagsisignal to driver. Stop ko, dinouble check ko yung side kung anong nangyayari. Then yung I saw the passenger na nasa baba na. Then nakita ko yung may smoke. Yung initial reaction ko, report back to the control center and then extinguish the emission. Habang tumatakbo yan, syempre medyo may naaalog dyan. So mayroong mga sitwasyon na pagka yan ay nilabas mo, ibig sabihin yan safe yan. Yung mga naiba natin, short circuit, o kaya iba naman nagpa-fluctuate kasi yung but majority po natin talaga worn out parts natin talaga. Kabayan, dahil nga sa nangyaring pag-usok na yan ay mababawasan na naman ang patatakbuhing tren ng MRT. At as of 6 p.m. ito ay sabi sa atin ng MRT Management ay 9 na tren ang tumatakbo ngayong rush hour Friday. At tinanong natin kanila kanina kung mauulit ba itong mga aberya na ito. Ang sabi nila, ang sagot nila sa atin, it's unavoidable. Ibig sabihin, hindi nila masiguro na hindi na mauulit pa ang ganitong aberya. Kabayan. Okay, Jackie, pag hindi ka na nag-report dyan, yan ang balita pag walang aberya. Maraming salamat, Jackie Manabat, live! Samantala, halos 100 manggagawa ang kailangan ngayon ng isang malaking kumpanya ng pagkain sa bansang Taiwan. Government to government pa rin ang sistema kung saan walang kailangan na bayarang placement fee. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Hirap si Lovely makahanap ng trabaho. Bilang undergrad, madalas promodizer sa mall ang kanyang nagiging trabaho na minsan ay below minimum pa ang sahod. Ang mahirap, siya na lang ang inaasahan ng mga magulang na parehong senior. Kaya naisip niya, panahon na para mangibang bayan para subukan magtrabaho bilang factory worker. First time ko lang po mag-abroad para sa family ko, para makatulong. Ayon naman sa POEA, may urgent hiring ngayon sa isang malaking Taiwanese company. Nangangailangan ang Aimei Foods Corporation ng halos 100 tauhan, kung saan kalahati ay mga machine operators o factory workers. Nasa 25,000 pesos ang sahod dito, mas mataas sa basic pay ng mga household service workers. Marami itong mga iba't ibang negosyo with regard sa food, sa pastries, sa restaurants. Napakalaking company sa Taiwan. Magaan din lang ang qualifications. Pasok ang mga high school graduate na may kahit 1 taong experience. Dapat din physically fit at malinaw ang mata at marunong mag-Ingles. Government to government ang hiring scheme, kaya walang placement fee na kailangang bayaran. Hindi rin sa mga recruitment agency ang application, kundi tanging sa POEA lamang. O dito lang mag-a-apply, dito lang sa POEA sila pupunta at dito rin magaganap ang interview.
Kung interesado, mag-register muna sa eservices.poea.gov.ph. Dito makikita ang mga requirements na kailangang isubmit sa POEA tulad ng resume, diploma, passport, birth certificate, ID picture at libreng POEA Online Pre-Employment Orientation Seminar o PEO Certificate. Sa Abril itatakda ang interview na gagawin mismo sa POEA at sa Davao. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Mas dumami naman ngayon ang mga turista sa Albay dahil sa pag-alburuto nga ng Bulkang Mayon. At viral din ngayon ang litrato ng bagong kasal ng background ay habang sumasabog ang bulkan. Nagpapatrol si Joe Carretero. Viral ngayon sa social media ang larawan ng bagong kasal na ang background ang pumuputok na Bulkang Mayon. Kinunan ito ng photographer na si Franklin Nebreha na kinumisyon para mag-shoot sa kasal. Kwento ni Franklin, hindi niya mapigilang kumuha ng litrato sa mag-asawa nang makitang pumuputok ang bulkan. As a wedding photographer, bihira po makakuha ng gantong image and then para din po sa amin parang lifetime achievement din. Kasi yung moment na yun, di na siya mauulit. Dahil sa nasabing viral photo, marami na ang nais magpa-photoshoot sa kanya. Mabenta rin ang mga litrato ng sumasabog na Bulkang Mayon. Isa si Enrique sa mga photographer sa Cagsawa. Ang mga larawan ng pagputok ng bulkan na ibebenta niya ng 25 hanggang 100 pesos. Kabuhayan din ang dala ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon para sa 61 anyos na skulptor na si Vicente Ajero. Patok sa mga mamimili ang kanyang mga gawa mula sa lava. Masaya naman ako, lalo na kung nagugustuhan ng ibang tao. Tumas din daw ang bilang ng mga turistang nais nang makita ang pagbulwak ng lava mula sa bulkan. Galing Maynila ang grupo ni Luz na gustong makita ang bulkan sa Cagsawa Ruins. Dasal niya, sana mapanatili ng bulkan ang perfect cone. Gusto lang namin makita talaga yung view kung ano. Ang ganda naman tignan oh. Kaya lang sayang, kaya lang baka masira. Ayon sa FIVOX, nakatulong ang mga aktibidad ng bulkan para maibalik ang dating hugis at ganda ng bungangan nito. Bagamat maganda itong panuurin, kailangan pa ring mag-ingat ng lahat. Jose Carretero, ABS-CBN News, Albay.